Magandang araw, handa na ba kayong maghimay ng isa na namang napakakomplikado at sadyang nakakapukaw kuryosidad na paksa? Sa pagsusuring ito, sisirin natin ang kakaibang mundo ni Narciso Olalo. Tatalakayin natin ang nakakagulat na pagsanib ng online faith healing, mga nakakakilabot na propesiya, at yung walang preno niyang pagpuna sa ating politika. Kung pamilyar kayo sa mga online broadcasts niya, alam ninyong hindi ito yung typical na nakikita natin sa feed natin araw-araw, di ba? Hihimay natin ang kanyang mga sinasabi base mismo sa kanyang mga inilabas na pahayag at dokumento. Kaya ihanda ang inyong mga isip dahil talagang malalim ang tatalakayin natin ngayon. Ang talagang unang kukuha ng atensyon mo ay ang direktang pag-angkin ni Olalo na siya isang propeta sa modernong panahon. Tingnan nyo ito. Ayon sa isang napakadetalyadong pangitain na ibnahagi niya sa Facebook, noong Mayo 17, 2026 daw, may mangyayari. Direktang nagmula raw ito sa Diyos. Inilarawan niyang nakatayo siya sa gitna ng isang mahaba at mataas na tulay dito sa Pilipinas, tapos may nakita siyang tatlong lalaki at narinig daw niya ang boses ng Diyos na nagbababala na pinaghahandaan nilang pasabugin ang tulay para walang sasakyang makatawid sa kabilang isla. Nakita niya raw mismo ang pagsabog at ang pagbunot ng baril ng isang lalaki. Grabe no, napaka-espesipiko. Hindi lang ito simpleng babala, isa itong dramatikong kwento na talagang dinisenyo para makuha agad ang atensyon at seryosohin ng kanyang mga tagasunod. At para mas maging mabigat, ipinagdiinan niya ang mensaheng ito na galing daw mismo sa Diyos. Basahin natin. Sinasabi niya rito na maniwala man ang publiko o hindi sa mga mensahe niya, mangyayari pa rin ang mga malalagim na trahedyang ito. Bakit? Para lang mapatunayan na totoo ang mga babala niya. Isipin niyo yung bigat ng ganyang mindset. Kumbaga, wala kang takas. Kung maniniwala ka, ligtas ka. Pero kung hindi, ang mismong pagkawasak sa paligid mo ang magpapatunay na tama siya. Pero ayon sa kanya, by that time, huli na ang lahat. Isa itong napakalakas na psychological hook para sa mga nakikinig sa kanya. Okay, dumako tayo sa unang bahagi, ang piling kasangkapan. So, sino nga ba talaga itong si Olalo ayon sa sarili niya? Tingnan natin itong tinatawag niyang divine resume. Dito natin makikita kung gaano kalawak ang mga inaangkin niya. Siya raw ang number one instrument na pinili ng Diyos. Hindi lang siya basta nangangaral ha, nagpapagaling daw siya ng malanubhang sakit gamit lang ang boses niya, nahuhulaan ang mga mangyayari sa hinaharap, at ito pa, nakikita niya ang mga kasalanan mo, buhay ka man o matagal ng patay. Pero alam niyo kung ano ang pinakamahalagang punto na lagi niyang idinidiin? Absolutely free daw ang lahat ng ito. Wala siyang hinihinging kahit isang sentimo dahil mahigpit na utos daw ito ng Diyos. Sa panahon ngayon kung saan madalas kabit ng religiyon ang pera, ang paggigiit niyang ito ay nagbibigay sa kanya ng malaking kredibilidad sa mata ng kanyang mga taga-suporta. Para patunayan ang claims niya, laging ipinagmamalaki ni Olalo ang kanyang prophetic track record. Nagsimula raw siya noong 2010 pero naging aktibo siya sa pag-post ng mga hula sa Facebook bandang 2013. At ang ginagamit niyang ebidensya? Yung mga timestamps ng Facebook post niya dahil hindi nga naman daw yun pwedeng dayain. Ipinagmamalaki niya na nahulaan niya ang bagyong Yolanda, ang Marawi Siege at pati na rin ang gera sa Ukraine 7 taon bago pa raw ito sumiklab. Mula sa mga lokal na sakuna hanggang sa malalaking pandaigdigang krisis, sinasaklaw raw lahat yan ng mga hula niya. Ngayon, paano niya raw ginagawa yun? Dito papasok ang ikalawang bahagi, ang kapangyarihan ng isip. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga dokumento na ang tinatawag niyang power of mind ay isang direktang regalo mula sa Diyos. Para siyang naging isang spiritual investigator dahil dito. Kapag nakausap ka niya, makikita niya raw ang buong kwento ng buhay mo at lahat ng tinatago mong kasalanan. Sinasabi pa niya na kapag nasaan yung spiritu siya, mas tumitindi ito dahil nahahalongkat niya kahit ang mga nagawa ng mga taong matagal ng patay. At oo, kaya rin daw niyang tukuin kung kailan ka mamamatay. Isipin mo na lang ang hawak niyang impluensya sa mga taong talagang naniniwala sa kanya dahil sa kapangyarihang ito. Pero hindi lang daw yan hanggang hula. Tumatawid din ang kapangyarihang ito sa pisikal na paggaling. Ibinabandila niya ang mga testimonya ng mga nakakabilib na milagro. Pinag-uusapan natin dito ay mga taong nakaratay na sa higaan na biglang nakalakad at mga bukol na basta na lang nalusaw ng walang anumang medical na interbensyon. Ang paliwanag niya rito, hindi siya mismo ang nagpapagaling, kundi ang makapangyarihang Diyos na dumadaan lamang sa kanyang boses. Ang tanging kondisyon daw ay kailangan maniwala ang pasyente na siya ay tunay na kasangkapan ng Diyos. Mula sa mga himala, mag-shift tayo ng kaunti, ikatlong bahagi, mga panlipunan at politikal na puna.
Dito nagiging mas interesting ang pagsusuri natin. Bukod sa pagiging spiritual leader, napaka-vocal critic din niya sa magulong natin politika. Sa pananaw ni Ulalo, ang gobyerno daw natin ay isang malaking sindikato na nagtutulungan para pagtakpan ang mga kasalanan ng bawat isa. At tungkol naman sa ayuda, hindi raw yan totoong tulong. Ayon sa kanya, isa itong patibong o pain para masigurong ang mga botante ay mananatiling mahirap at patuloy na aasa sa mga politikong nagpapahirap sa kanila. At wala siyang sinasanto. Batay sa mga broadcasts niya, direktang target ng mga puna niya ang kasalukuyang administrasyon, pati na ang Senado at Kongreso. Binabatikos din niya yung mga isyong lagi nating naririnig tulad ng questionable budgets para sa flood control at tinitira niya ang mga ahensya tulad ng NBI, pulisya at LTO. Para sa kanya, ang mga posisyong ito ay ginagamit lang para ibulsa ang pera ng bayan. Nais kong linawin na inuulat lamang natin ito ng neutral ha. Ito ay sarili niyang mga karakterisasyon na madalas niyang gamitin para ipakita ang sinasabi niyang kabulukan ng sistema. Pero hindi lang ang mga nasa pwesto ang sinisisi niya. Pakinggan niyo itong napakatapang na linya niya para sa mga ordinaryong mamamayan. Pinapagalitan niya ang mga botanteng tumatanggap ng pera tuwing eleksyon. Ang punto niya rito, ipinagpalit daw ng mga tao ang kinabukasan ng kanilang mga anak para sa 2 o 5,000 piso na mauubos din naman agad. Sa mata ni Olalo, ang mismong taong bayan ang nagluklok sa mga corrupt, kaya bahagi sila ng problema. Dahil sa lahat ng korupsyon at sabwatang ito, ano ang naging hatol? Ayon daw sa mensaheng natanggap niya mismo sa Diyos, binansagan na ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Iyan ang malaking dahilan kung bakit nakafocus ang kanyang krusada rito sa atin. Para sa kanya, ang kinakaharap nating kahirapan at mga trahedya ay purong manifestasyon ng mga kasalanang ito. Kaya rin siguro ganoon na lang katindi ang mga propesiya at babala niya sa bansa natin. Kaya naman, ano ang solusyon niya? Ika-4 na bahagi, 3 hakbang patungo sa kaligtasan. Ngayong nailatag na niya ang problema ng lipunan, ito naman ang iniaalok niyang formula mula pa noong 2013. 3 simpleng hakbang lang daw ang kailangan. Una, ang tunay na pagsisisi. Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala. At pangatlo, lubos na paniniwala sa Diyos at syempre sa Kanya bilang piling kasangkapan. Sinasabi ni Ulalo na walang kwentang mga relihiyon at walang silbi ang mga ritual kung hindi mo naman mapapalitan ng maling ginagawa mo. Para sa Kanya, ang kaligtasan ay nakabatay sa aksyon at paniniwala, hindi sa mga label. Kung napapansin nyo, napaka-aktibo niya online. Bakit pa ulit-ulit ang mga live streams at mensahe niya? Sinasabi niyang utos mismo ng Diyos sa kanya na kailangan mong ulit-ulitin ito para matuto sila. Ginagamit niya ang social media bilang isang misyon para maabot ang pinakamaraming tao bago pa man dumating yung mga sinasabi niyang sakuna. Kumbaga, digital na ang krusada niya. At ayan ang buong picture ng doktrina ni Narciso Olalo. Isang kakaibang kombinasyon ng personal na pananampalataya, mga nakakatakot na propesiya at walang awang pagpuna sa sistema ng gobyerno natin. Bago tayo magtapos sa paghimay natin sa isyong ito, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Kung totoo nga ang premise niya na nilamon na ng korupsyon at kasalanan ng ating bansa, sapat na ba yung individual na pagsisisi lang? O ang tunay na kaligtasan ba natin ay nangangailangan ng mas malaki at mas malalim na pagbabago sa buong lipunan natin? Nakakaisip, di ba? Maraming salamat sa inyong pagsama. Patuloy tayong mag-aral, mag-isip at lagi maging mapanuri. Hanggang sa susunod.